Good morning. Bago tayo magpatuloy, allow me to read a passage sa Philippians chapter 1 verse 9 and 10, and it says here, "And this I pray, that your love may abound still more and more in real knowledge and all discernment, so that you..." Yeah, like what we said, this is going to be the last part ng ating pag-aaral sa module po ng microbiology and pathology. And tingnan po natin for a while. Ito po yung huling bahagi tulad ng nabanggit natin kanina ng ating pong pag-aaral sa ilalim po ng module ng microbiology and pathology, and this is ang pamagat niya ay infection control program, pages 107 to 114 in your manual. So ano po yung infection control program? Kung inyong mapapansin, di ba, na una sa bahagi po ng pag-aaral ng microbiology and pathology, pinag-usapan natin po yung iba't ibang mga mikrobyo, ano po yung mga kanya pong mga potential na mga characteristics, no, ang kanyang kung ang habitat niya, and even we discuss about nung yung cycle po nung pagkakaroon po ng contamination na infection, yung infection process ika nga. And then here we are, pag-uusapan naman natin, paano natin i-control, paano natin, o ano yung maaring gawin natin with regards to this microorganism that we might encounter sa loob ng massage room. Kaya tingnan natin po kung ano po yung mga guidance ano po yung guidelines ng ating kagawan ng pangkalusugan, particularly dito sa pagkontrol po ng pagkalat po ng mga nakakapinsala, mga infeksyon, mga microorganisms. So, ano po ang unang tanong, ano po ang infection control program? Ang infection control program ito po ay isang kalipunan ng mga measures. These are set of measures or protocols set in place to prevent and control the spread of diseases. Ayan po. And bilang mga massage therapists, we must know what it is and how to take an active part in helping prevent the spread of pathogens. Tulad nung nabanggit natin na pag pinag-usapan po nating pathogen, ito na po ay isang kalipunan po ng mga microorganisms na harmful, no, na nakakapinsala po sa katawan po ng tao. Although on the other hand, meron naman po tayong maituturing po ng mga microorganisms na nakakatulong sa katawan po ng tao. Now, there are three main components of an effective infection control program. Ayon po sa DOH, meron pong tatlo. Ano po yung tatlo na yon? Una sa lahat, education. Pangalawa, prevention. Pangatlo, records management. Sa education, ito po yung paraan na lahat po ng sa spa setting, lahat po ng mga everyone involved sa spa setting ay dapat magkaroon po ng kaunawaan patungkol sa ano po ang mga pwedeng gawin. Pagkakaroon po ng infection control team, ika nga, no? Lalo na kung medyo malaki po yung spa na kinabibilangan po natin. And then, ano po yung kaparaanan upang mapigilan po yung pagkalat po ng mga infectious pathogens na to. And then, of course, ang mahalaga ay records management. Paano po i-record, paano po yung talaan po na gagawin po natin when it comes to any instance na nagkakaroon po ng ganong klaseng enkwentro sa loob po ng ating pong spa establishment. So, infection and control, education and training, ito po ay patungkol sa, sabi nga rito, healthcare employers must orient, no, magkakaroon ng karampatang orientasyon ang lahat ng mga therapists sa institusyon at magkakaroon ng infection control program. And once na na-create na yung infection control team na sinasabi, dito magkakaroon ng periodic review, regular review, and compliance check, no, para matiyak natin na nasusunod yung mga pamantayan patungkol sa pagkukontrol po ng pagkalat po ng mga nakakapinsalang mga diseases, no?
Pangalawa, yun, nabanggit na natin kanina, pag-create ng infection control team. So, ano po yung tungkulin po ng ICT o ng infection control team? Ang mga tungkulin ng ating o i-create na infection control team ay ayon po sa DOH, number 1, to assess the training needs of the staff. Ano po yung mga pangangailangan, particularmente when it comes to awareness on the harmful microorganisms, and then ano yung mga pwedeng gawin to help prevent the spread of harmful diseases. Pangalawa, provide the required training through awareness programs. No? So, once na-assess ko ano yung pangangailangan patungkol sa pagsasanay, and then magkakaroon naman po ng kasunod po ng mga training upang sa gayon ay maging aware po ang lahat po ng involved sa SPA, no, regarding sa mga bagay na to. Ang pangatlo, provide periodic retraining and or reorientation of SPA, staff of the SPA. So ibig sabihin po noon, hindi lang po minsanan, no? Ito ay tuloy-tuloy. I don't know kung paano po yung schedule na maaaring gawin natin, but probably it could be on a monthly basis, regular po na training, retraining, ika nga, and then kung may mga pumapasok na mga bagong mga manggagawa, mga bagong mga massage therapist, ay magkaroon din po sila ng karampatan training para mai-align nila yung sarili nila doon sa existing na infection control program ng ating SPA. Ang sumunod naman, aside from the education and training, ano naman yung mga preventive measures? So ito po yung sa ilalim po ng exposure prevention methods, or ano po yun, sabi nga, di ba, prevention is better than cure. Ika nga, ano po, massage therapist must constantly guard against the risk of infection. So first of all, yan, kabahagi po ng training is yung awareness, yung kamalayan na any moment, anytime, merong maaaring pumasok na mga client. At alam naman natin na mga client natin, hindi agad natin mapapansin kung sila ay carrier. Diba? Naaalala nyo po yung usapin natin regarding sa carrier. The one who's infected with a harmful microorganism might not be the one na nakikita agad natin. No? Hindi agad natin siya mapuprofile. Kaya yun po yung mahalaga noon na even seeing that, tayo na mga nagmamasahe, dapat nasa consciousness natin yun na itong kaharap natin, posibleng carrier ito. Kaya kailangan tayong mag-iingat. Many infectious diseases are asymptomatic. So ano ibig sabihin po ng asymptomatic? Pag sinabi nating asymptomatic, wala siyang manifestation ng anumang uri ng sintomas. No? Kaya yun, deceiving, ika nga, no? Mapaglil lang po yun. Kasi pagkaharap mo, parang wala naman, okay naman. Pero yun pala, carrier. Yun pala, infected yung ating kausap. Ayan. So, yan, tulad nung nabanggit na natin kanina, ang assumption dyan is lahat ng tao, lahat ng clients, lahat ng pumapasok sa SPA natin ay potential carriers. Ang sumunod naman ay ano yung sanitation guidelines na ayon po sa DOH, with regards to for massage therapists. Number 1 is vaccination and immunization. Alam natin yung gobyerno po, madalas mayroon pong mga ganung programa, mayroon po mga vaccine po yan, free po na binibigay po ng ating pamahalaan, at mayroon din po silang mga immunization programs. Kaya kung tayo ay nasa isang barangay, mahalaga po na makipag-coordinate po tayo sa ating mga local health officials, hindi lang sa barangay, kundi kung nasaan po tayong city or municipality po located, makipag-tie up po tayo o makipag-connect po tayo sa mga local health officials upang sa gayon kung mayroong mga ganitong mga free vaccination programs or activities yung ating local health office, ma-avail ng ating po mga kasamahan. And then ang sumunod naman ay proper handling of linen and massage equipment. So ano pong pwede nating gawin? Halimbawa, yung ang sinasabi po natin, isa sa mga pwedeng magkaroon po tayo ng infection is yung mga kuto, yung lice. Hindi naman natin nakikita po yan, lalo na sa loob po ng spa setting. Kaya dapat maingat po yung ating mga kung tayo po sa ating spa, meron po tayong
anong bang tawag dyan? Minsan tawag dyan locker attendant or yung mga gano'n, no? Yung mga utility person or even yung mga massage therapist, yung mga kapwa natin manggagawa, even ourselves, no? Kapag ganun po, dapat marunong po tayo mag-dispose, no? Dispose bang tawag noon? Magligpit ng mga ginamit na mga linen, na mga towels na mai-handle ng maayos, no? Hindi yung basta lang ikinakalat yan. Mayroong proper place po yun na pinaglalagyan. At yun po, yung tulad sinasabi po natin, maingat po tayo. Baka mamaya may mga contamination po yan, may mga lisa, may mga kuto po yan na hindi po tayo mahawaan. Okay? So, ayan. So, kasama po yan sa ano po, by the way, kasama po yan sa gagawin pong infection control program ng ating pong spa. No? Tayo bilang mga manggagawa, dapat meron po tayo ng uri ng programa. And then, ang gamit po ng personal protective equipment. Pero, many people are questioning, they are asking, Sir, di ba yung PPE ginagamit lang yan kapag nung panahon ng COVID-19? Di ba? Yung meron pang, may mga face mask, may mga ganon. Well, anyway, kung batayan po natin yung manual po ng DOH, malinaw po, meron po tayong dapat gagamiting personal protective equipment. So, what are those? Alam naman po natin, no, yung mga goggles na yan, yung mga face mask na yan, yung mga things like those. Goggles ba? Yung face na, face shield, hindi goggles, face shield. Okay? Even yung kasuotan po na gagamitin po niyan, no? So, ito po theoretical po na assumption po ng DOH na mayroon pong masidhing infection na nangyayari at kinakailangan natin gumamit po ng PPE or Personal Protective Equipment. Ang sumunod naman ay environmental sanitation. So ano po yung environmental sanitation? Yung paano natin kailangan ano yung gagawin natin when it comes to our spa setting, no? How often tayo magkakaroon ng ng sanitation and control activity, no? Paglilinis, yung pag-sanitize ng ating pong hindi lang po ng mga ginagamit sa spa, kung hindi yung buong spa mismo, no? Ano pa yung gagawin po natin? Paano ba tayo maglilinis, no, para to make sure na completely sanitize po yung ating spa, lalo na kung napaka-busy, no? Minsan may mga spa tayo na napaka-busy po yung flow ng traffic, no? Daming taong pumapasok. Dapat meron po tayong programa na probably mga once in a month, no, na ganun na sanitation program, no? Paglilinis talagang no? Wall to wall yung paglilinis, yung mga sahig, things like those. Now, ano naman po ang iba pang mga pwedeng karagdagang gawin po natin? Ito naman po referring po sa mga massage therapists, no? Ano po yung sanitation guidelines ng mga massage therapist per se, no? Tayo ng mga manggagawa. Number 1 is hand washing and antisepsis. Okay, yung hand washing actually dineclare po yan ng World Health Organization. Yan po ang pagka tinanong po yan sa exam, kasi minsan may lumalabas daw ganong katanungan na what is the universal way, according to WHO, the universal way to help fight diseases. Parang ganon, no? Ang ibig sabihin po nun, ano po yung pangkalahatang kaparaanan na magapiin natin yung mga harmful na mga microorganisms. Ang sabi po ng WHO, the universal way to help combat diseases or help combat or defeat yung mga harmful microorganisms is through hand washing. Yan. No? So pagka sumurface po yung ganong klaseng tanong, pag universal way to help defeat or to help contain mga diseases, hand washing po agad dapat ang papasok sa ating isipan. Okay? So here in our list, number 1 is hand washing and antisepsis. Antisepsis, ito yung gamit ng mga compounds, no, yung mga limbawa ng alcohol, no, para matanggal po yung mga microorganisms, mga pathogens na yan, no. So, ano po uli yung alcohol, ano po yung suggestion or recommendation ng DOH when it comes to alcohol? It should be ang kanyang concentration po ng isopropyl 70%. No? So sa market, merong mga 40%, things like those, pero kung DOH ang tatanungin, ang kanilang iminumungkahi ay dapat 70% isopropyl alcohol.
So question, pwede ba yung ethyl alcohol, methyl alcohol, things like those? Basta po ako, ang tingin ko lang dyan, yung component po nung ating pong gagamiting alcohol should be 70%. Okay? Kasi silent po yung DOH kung ano exactly kung ano. Pero yung nababasa ko lang is isopropyl, no? Yung kanyang madalas na binabanggit o nasa kanyang literature. Okay? Before we leave that, panood ko lang pala sa inyo yung World Health Way. Ayan, meron ako nasilip na paraan po ng WHO on how to wash your hands. Hand washing should take you about 1 minute. Panood natin muna. Use a timer or count from 1 to 10 in each of the following steps. Wet hands with water and apply enough soap to cover all surfaces of the hands. Let the water run smoothly to avoid touching the tap later on. Rub hands palm to palm to obtain a good quantity of foam. Then rub right palm over the back of left hand with interlaced fingers, and vice versa. Rub again palm to palm with fingers interlaced. Rub the back of your fingers to opposing palms with fingers interlocked, repeating this action for each hand. Rub rotationally left thumb clasped in right palm, and vice versa. To clean the tips of the fingers, rub rotationally backwards and forwards with clasped fingers of right hand in left palm, and vice versa. Rinse hands thoroughly with running water. Dry hands thoroughly with a single-use towel. If the tap is not elbow-operated, use this towel to turn off the tap without touching it directly. Your hands are now clean and safe. Okay, so ayan, at least may audio na ngayon, no? Narinig yung audio. Okay na po yung audio na kanina. Okay na po, sir. Ayan, okay. So, yung pinakahuli, pansin nyo po, no? Kaya dapat iwasan daw hawakan talaga yung faucet, no? Kasi yung faucet minsan yun yung carrier eh. Yun na po yung reservoir, nung microorganism. Kaya pinakita po ng WHO na yung towel o yung ang tawag niyon, towel ba yun, tissue paper, dapat yun ang gamitin mo para pangsara doon sa iyong faucet. Okay, so when we wash our hands, yung happy birthday, no? Kakailangan daw kantahin yung happy birthday. That's how long we should wash our hands. Pero nung narinig ko po napanood ko yung video, yung narinig ko po, ang sabi po ng WHO, at least 1 minute, no? 1 minuto po yung paghugas po ng ating kamay. Yun po yung ating gagawin, no? So mula dito, yung singit-singit ng ating kamay, mula dito, lahat po ng singit po na yan, no? Dapat ginaganon po natin kamay na yan. At habang naghugas daw tayo, hanggang sa wrist, no? Ganun po. Habang naghugas tayo, kumakanta tayo ng happy birthday. Ayan. Ayan. So, well, minsan lumabas po sa exam may tanong po regarding this. So I'm not sure kung sa exam nyo po may babanggitin about the hand washing. Lalo na yung time nung kasagsagan po nung pagkatapos lamang po ng COVID-19. Ayun po. So tuloy po tayo. Hand washing, and pangalawa po yung use of lotion. Gamit po ng lotion. Ano po yung lotion yung gagamitin po natin? Pag sinabing lotion, hindi po yung lotion na ginagamit po pagkatapos ng maligo. Ano po? Kundi yung mga, ito po yung mga antisepsis na commonly used nowadays, no? Yung mga betadine, hydrogen peroxide, things like those. No? So yung ginagamit po natin na lalo na kung may mga sugat, things like those. So pwede po natin gamitin po yung mga lotions na yon. And then, pangalawa, sabi po ng DOH, dapat habang nagmamasahe, iwasan po natin gumamit ng mga jewelry, no? Yung mga, kung anong mga burluloy nilalagay natin sa ating kamay, no? Kasi pwede po yung maging, ano bang tawag dyan? Nakalimutan yung katawagan dyan eh. Pwede po siyang harbinger ba yon? O yung pwede siyang pagpugaran po ng mga microorganisms, no, yung mga jewelry na yan. Kaya nire-recommend ng DOH na kapag tayo nagmamasahe, iwasan po nating suotin po yung mga ganong klaseng gamit sa ating katawan. Ang sumunod naman ay yung kalinisan ng ating kuko. Clip fingernails.
And by the way, heads up ko lang po kayo, there are times during the oral practical examination, bago kayo magsisimula, ang unang tinatanong ng let me show your, ang utos ng assessor is, let me see your hands, let me see your nails, things like those. Kaya, walang ingatan po natin during the oral practical exam, dapat walang kulay yung ating mga kuko, naka-trim po siya na maayos, naka-clip po siya na maayos, at malinis. Ayun po. Ang sumunod naman, ang pangatlo, yan. Education, we already had that, no? Kanina. And then, ano yung ating control program? Ano po yung ating paraan ng pag-implement, no, ng ating po natutunan when it comes to this infection control mechanism. At ang pangatlo, health records. Ano po ang dapat nating gawin? Sabi po rito, spa establishments or the therapists, no, lalo sa mga home service, must maintain health records. Ibig sabihin po, no, mayroon pong talaan tayo ng mga nagka-problema yung aking linya. So, yun lang po, no, kasi ilang slides na lang po yun. Actually, yun na yung last na slide natin. Let's take a look at that. Para matapos na po natin po yung ating pong infection control program. For a while. Ayun po, tulad ng banggit natin kanina, education and training, ito yung mga components na dapat nating tandaan. And then, pangalawa, exposure prevention. And yung panghuli na natakil natin kanina is about doon sa recording, no? So, records management, no? And sabi nga dito, the health status of every massage therapist should be recorded in a medical chart and properly maintained according to what is required by law regarding confidentiality and duration of maintenance. Okay. Ano po yung mga dapat nakapaloob doon sa medical chart ng ating mga therapists, no? Sabi po dito, dapat mayroong record relating to initial screening tests, yung mga paunang pagsasala, and then ano po yung result ng work-related na mga medical examinations. Probably ito yung pagpunta doon sa mga di ba, sa may mga spa tayo o may mga local government na nare-require ng kinakailangan may yearly check-up, medical check-up, and then record po ng immunization, ano po yung kinabilangan po na immunization ng ating po mga manggagawa. And then yung mga work restrictions, no, ano ba yung mga existing na mga work restrictions, and then exposure incident reports. Ito po yung mahalaga, no, kung ang kasamahan po natin ay nagkaroon po ng contamination, nagkaroon po na exposure sa any client na infected, then dapat meron pong kaukulang report po 'yan. And then of course yung tinatawag na post-exposure management. Ano po yung ginawa po sa sa mga kasama natin na nagkaroon po ng exposure, and then ano po yung result, no, after the exposure, ano po yung nangyari once the intervention has been done, ano po yung result nun, ito po ay naging effective, ito po ba ay naging ibig sabihin na-alleviate, no, na-solve po yung problema. Okay, so yun lang naman ang mga detalye na makikita natin when it comes to records management. I think hindi ko na mention kanina yung ano ba yung paraan ng pag-dispose, no, yung disposal management management of yung used lenience natin. Okay, ang isang no talaga, no, dapat nating pakaisipin na hindi pwede po magre-recycle po ng mga towels, na mga linens. Okay, sabi nga dito, disposable single-use client care items should not be cleaned. Ibig sabihin po, no, hindi po pwede pag single-use po na mga kagamitan, na mga items, disinfected, sterilized for reuse at a later time. Such items should be used only once. Okay, so yun po ang patungkol po sa mga single-use na mga items.
Ano po yung mga items na to? Ang halimbawa po, disposable wear implements. Ito po yung mga disposable na mga underwear. Face, rest cover, gloves, mask, table, and table paper. Ito po yung mga ginagamit. Lahat po ng mga single use, lalo na dapat dinidispose po yan agad-agad. Okay? So, ayun po lamang. I think yun po yung mga dapat nating bigyan ng pansin when it comes to the infection control program ayon po sa kagawaran ng pangkalusugan. So yun po yung inyo pong dapat pag-aaralan na maigi. Do we have any questions so far? Meron ba tayong mga katanungan? Are you still there? No, sir. Okay, so wala na tayong katanungan. Okay, kung wala na po, like what we said, ito na yung pinakahuling bahagi ng ating pong pag-aaral when it comes to the microbiology and pathology. To sum up, ang microbiology is the study of, ano po siya? Study of minute microorganisms. Microorganisms. Microorganisms, ano po yung 5 major na mga microorganisms na ating pong napag-usapan? You have the bacteria, and then the virus. What else? Fungi, protozoa, and parasites. Ayan. Ano pa? Ang main characteristic, no, pag sinabi nating main characteristic ng bacteria, ito ay, medyo natatabingi ako. Single cell. Single-celled. Ano po yung mga iba-ibang classification niya? We classify them according to shapes. Diba? Mayroong spiral, mayroong, ang tawag niyan, comma shape. Ano pa? Mayroong kukay. Oh, may okay. Ano pa? Sige, tingnan natin po. Round shape. Okay, meron pong round shape. Yung kukay, yun po yung round shape. Yung kanyang hugis. And then meron din tayong rod shape. Ito yung bacilli. Lalo na yung commonly used na ang tawag niyan, yung ginagamit po natin na Yakult. No, iniinom natin na Yakult. Ito ay rod shape, no? Bacilli, Lactobacilli cerotis strain na sinasabi. And then meron tayong spiral. And then yung huling nabanggit natin kanina, yung comma shape or beaverius. Pag virus naman, meron pong, ang main characteristic ng virus is, ito po ay, microscopic, and then ito ay, may sarili siyang buhay na o nabubuhay siya sa buhay na may buhay. Nabubuhay siya. Nakadepende po siya sa answer. Nakadepende po siya sa carrier. Living host na sinasabi, no? Affected na tao. Oo. Nakadepende siya sa living host. So sa kanyang buhay na kanyang kung saan siya naninirahan. Okay? But the moment the host dies, it dies together with the host. Ayan. At sabi nga po dito, meron pong kinikilalang higit kumulang na 200 viruses na nakakapinsala sa tao. Okay? They are self-limiting. Ibig sabihin po nun, nakalimit lang po siya kung nasaan siya naninirahan. And ang kanyang, the only way we could defeat this kind of element ay pamamagitan ng pagkakaroon ng matibay na resistensya, no? Yan, kailangan tayo magkaroon ng resistensya. Kaya sabi nga po dito, panghuli, wala na pong kinakailangang medication. Ang pangatlo is yung fungi, a simple parasitic plant that lack chlorophyll. Yan. It's a unicellular or multicellular in nature. It does not make its own food. Parasitic yung kanyang karakteristik, yung kanyang paraan ng pamumuhay po niya. And then, dumadami siya sa pamamagitan ng ng budding. Ayan. At marami sa mga single-cell fungi reproduced by making spores.
At yung pang-apat ay protozoans. This is the lowest form of animal. Single-celled pa rin siya. At medyo mas komplikado lang po siya sa bacteria. And there are 30 kinds of protozoans that are known harmful to human beings. At yung panghuli, parasites is an organism living in and obtaining nourishment from another organism. Ayan, no? So nakita natin kanina yung virus is a typical microorganism na parasitic yung kanyang karakteristik. No? And meron pong dalawang classification ng mga parasites. We have the facultative tsaka yung tinatawag na obligate. Ano po yung difference ng dalawa? Pag sinabing facultative, ito ay capable siyang mabuhay mag-isa. No? So aside from doon sa kanyang mga kalipunan, pwede siyang mabuhay na mag-isa, kaya po niya. However, kapag ka-obligate naman yung uri ng parasite, ito po ay totally dependent doon sa kanyang host for survival. No, hindi siya pwedeng mabuhay ng mag-isa. Kinakailangan niyang nakakapit siya doon sa kanyang source of yung kanyang pamumuhay. Ayun po. At katulad po ng nabanggit natin kanina ng protozoan, yung parasite naman po, meron pong yun na pala yung makikita natin when it comes to the parasites, by the way. Okay? So, yun po. And then, as a review, yung chain of infection po na pinakita po sa atin ng DOH, meron tayong number 1, infectious agent. And then, ang sumunod ay yung reservoir, the portal of exit, the mode of transmission, the portal of entry, and the susceptible host. So, infectious agent, ito po yung mga harmful microorganism, ito po yung mga pathogens. And then reservoir, kung saan ay doon sila namamalagi, nagpaparami, hanggang sa dumating yung time na maaari na siyang lumabas sa kanyang kinalalagyan. Ito po yung portal of exit. Ano po yung paraan ng yung kanyang pag-exit, no? Ito yung maaring sa pamamagitan po ng pag-sneeze, no? Pag-ubo, things like those, no? Para makalabas po siya. And then yung mode of transmission, yung paraan ng kanyang pagsalin. No? Maaring sa pamamagitan ng pagbeso-beso, pamamagitan po ng handshake, pamamagitan po ng paghawak ng mga contaminated na mga objects. And then portal of entry, ito yung pagpasok niya sa katawan ng tao through inhalation perhaps, no? Paghinga, habang naka-airborne yung microorganism, napadaan ka, hinahinga mo yung mga microorganisms na yon, ipapasok yun sa katawan. And then the susceptible host has something to do with the person who is most likely magkakaroon ng infection. And it goes without saying na normally po yung mga mas vulnerable na mga kababayan po natin ay yung pong mga senior age na mga kababayan po ang pwede po madali po makapitan ng mga harmful na mga microorganisms na to. Ano po yung mga palatandaan po ng sinasabi po nating symptoms and of inflammation? So we have here listed the following under ano po, classic signs and symptoms of inflammation ayon po sa DOH. Number 1, heat or calor, init. Pangalawa, loss of function or functionlesa, hirap ng maikilos, hindi maikilos ang bahagi ng katawan na yaan. And then pain or dolor. At sumunod po, redness or rubor. And then yung tinatawag na swelling or tumor. Yan. So yun po yung mga dapat nating tandaan when it comes to mga indicators, no? When it comes to kung ang isang tao ay meron pong kaakibat o meron po siyang naranasan pong sintomas. Okay. And then, we have already discussed the different pathological systems na pag-usapan natin. And then kung ano yung pwedeng gawin, lalo na kung nasa ito, halimbawa na makita natin sa skeletal system, yung dislocation, sabi po dito ng DOH, hindi po indicated ang massage. Massage is indicated sa subacute, meaning to say, hindi po pwede po kapag acute stage. What else do we have here? Well, of course, kapag ang client natin ay meron pong pilay, meron pong sprain,
Ayan, indicated lamang po siya kapag subacute na po yung stage. And sa integumentary naman, yung acne, yan, hindi po yan pwede. Locally contraindicated, ibig sabihin po nun, dapat iwasan po natin yung affected area, lalo na kung medyo, ang tawag nun, yung sariwa, yung ano na yan, yung pimples na yan. And then, what else do we can find here? Yeah, well, of course, yung nabanggit na natin, patungkol sa mga lice and mites, yung mga kuto, ayan, no, totally hindi po indicated ang massage kapag contaminated yung ating client, at lalo tigit, no, contaminated na po yung ating mga linen, no, yung ating mga ginagamit po ng mga towels. Sa circulatory system, what else can we see here? Banggitin po natin yung edema, ito yung pamamanas, at sabi po ng DOH, kapag may pamamanas, contraindicated siya, halos lahat, no, ng edema. And then kailangan lang pong kailangan lang pong pansinin po natin kapag ang edema po ay nasa advanced stage na po siya. Sabi po dito ng DOH, kailangan po lalo na yung tinatawag na pitting edema, kasi pag hinawakan po natin, pisil po natin yung parte nung katawan na yun na may edema at hindi na bumabalik, ayun, no, kinakailangan mas mag-iingat po tayo, no. Hindi po natin pwedeng masahiin po yung ating client. And then, we proceed sa nervous system. One example here is the carpal tunnel syndrome or the CTS. Ang sabi po ng DOH, massage is what? Contraindicated or indicated? Okay, indicated po siya, but yes. Yes, indicated, but it has to be done with extreme caution. Ingat po lagi, no? One perfect way para ma-address po yung case na insomnia ayon sa DOH is through the use of massage. Kaya perfectly, massage is indicated for insomnia. Ayan, napakaganda, no? Sa endocrine system naman, kapag ang client natin ay may diabetes mellitus, diabetes, ika nga sa Tagalog, massage is indicated for people with diabetes as long as their tissues are healthy and they receive medical clearance, no? Kailangan po mayroong clearance coming from the physician. At ang panghuli dito sa pathology on systems ay yung excretory system, no? Ayan, we have here yung UTI. One example, we can see ang UTI ay uri na infection ng urinary tract. At ang tanong, pwede bang masahe? Sabi po ng DOH, massage is systematically contraindicated, lalo tigit kapag ang UTI ay nasa acute stage. Pwede lang po siyang masahihin kapag yung client ay yung kanyang stage ng kanyang UTI ay nasa subacute stage. Ibig sabihin, lumipas na ilang araw, nagkaroon na ng paghupa ng mga simptomas ng UTI, then saka lang po siya pwedeng bigyan po ng pagmamasahe. Ang panghuli sa ating pagtatalakay sa topic po ng microbiology and pathology ay the components of massage therapy infection control program, and we have the following. Number 1, education and training. Kailangan magkaroon ng masusing pagsasanay ng mga manggagawa, magkakaroon ng kamalayan when it comes to the harmful microorganisms, at ano naman yung mga measures to help combat, to help defeat these diseases sa spa setting. Pangalawa, yung exposure prevention. Ano yung pwedeng gawin upang maiwasan po yung pagkahawa dito sa mga harmful microorganisms na ito. And yes, halimbawa yung sa hand washing, paghugis ng kamay, like we mentioned, according to the World Health Organization, sabi po nila, the universal way to help combat disease is to the use of hand washing. Ayan po. And of course, antisepsis, yung gamit po ng mga alcohol, no? At preferably 70% isopropyl alcohol po yung sinasabi po. Nire-recommend ng ating kagawaran ng pangkalusugan. The use of lotion, yes,
maliban po sa ating paggamit ng alcohol, pwede tayong gumamit ng ibang mga kagamitan, ibang mga substances upang magapit po natin, no, malinis yung ating katawan mula dun sa mga harmful microorganism. At ini-emphasize ng DOH na iwasan po natin ang paggamit ng jewelry habang tayo nagmamasahe. Alisin po natin po yung mga jewelry na yan, at lalo tigit during the oral practical examination, wag kayo magsusuot ng mga jewelry na yan kasi yan ay malaking bawal. Ayan. At of course, ang sumunod ay pagkakaroon ng trimmed na fingernails. Kailangan malinis yung mga kuko, walang kulay, no, at saka na-clip yung ating kuko na yan, walang mahabang kuko. At sumunod yung vaccination and immunization, ano yung mga ino-offer ng ating pamahalaan, ng lokal ng pamahalaan. When it comes to this, mga vaccine na to, kailangan i-avail ng ating mga manggagawa, no? Immunization. And ang gamit ng mga protective gears. Ano po yung mga protective gears? You have the gloves, the mask, the cap, gown, the boots. Yan po. This is yung yung gamit po ng PPE, this is only hypothetical, no? Pagka lalo na tigit yung mabalik yun, sana naman wag naman maulit po yung COVID-19, pero ito yung mga dapat nating gamitin kung sakasakali. And then the proper handling of clients' massage equipment and soiled linen. No, ibig sabihin po no, number 1, in the rule, hindi pa pwede mag-recycle, lalo tigit pagka ang mga gamit ay mga disposable items. Ayan. Kaya kailangan maingat po, no? Dapat mayroon tayong proper orientation on that, no, para hindi tayo mahawa. And then of course, yung tinatawag na post-exposure prophylaxis, ano yung mga pag-iingat na gagawin upang sa gayon ay pag sinabi pa lang post-exposure, yung pagkatapos na sakali lang meron nagkaroon ng contamination, ano naman po yung mga dapat nating gawin, no? Para lang ma-ensure po natin na lahat po ng mga information na kinakailangan regarding the exposure should be properly monitored. At kung talagang halimbawa, sana naman hindi na mangyari sa atin, no? Kasi yung impacts, balita po natin, lalong dumadami na po yung cases ng monkeypox na disease na sinasabi. Bago po yan, at yan, nakakahawa po siya, no? Napanood ko kanina sa sa TV Patrol ba yon, na mayroon na mga ibang cases, no, medyo dumadami po siya, pero hindi naman siya as alarming, no, sa nangyari po sa COVID-19. Kaya lang just the same, at mag-iingat po. Ang napansin ko lang na isang mode of transmission po ng mpox, I don't know if you have heard of this, na through sexual contact. Yung mga victims, it was found out na nagkaroon po sila ng multiple sex encounters. Ibig sabihin na nagkaroon sila ng mga sexual encounters, at ang hirap ng DOH, nahirapan ng DOH na magkaroon ng tracing kasi iba't ibang mga partners. So hindi nila matrace kung sino sa mga partner ang contaminated. At kapansin-pansin, no, sexual encounter, no, sexual intercourse, yung pakipagtalik, at yung pakipagtalik na yon ay pakipagtalik sa mga stranger. Hindi nila kilala, hindi nila kaano-ano, hindi nila mga karelasyon. O yun, kaya yun po ang sinasabi po, babala po ng DOH, so mag-iingat po tayo lalo sa mga bagay na katulad noon. Okay? And yeah, panghuli is records management. At sabi po dito, ang dapat every health status ng mga manggagawa ng mga therapists should be recorded in a medical chart. Na meron pong chart na lalabas po yung ating SPA, and then nandun po yung mga data. Andun po yung mga result ng initial screening, nandun po yung mga result ng mga medical examinations. Kung mayroong immunization na naganap, may vaccination, naka-record din po yon. And then ano po yung mga pinagbabawal sa trabaho, in case lang na mayroong ganong klaseng policy yung SPA na yan. And then exposure, kapag na-expose, nagkaroon po ng incident report, gagawa ng incident report, ibig sabihin po nun, i-record po ano po yung mga nangyari, sino po yung nagkaroon ng contamination, and then ano naman po ang mga remedial measures na ginawa natin o ginawa ng ating SPA patungkol doon sa situation o sa condition na ito.
So yun lang po ang kabuuan ng ating pong pagtatalakay under po sa discussion po natin ng microbiology and pathology. Meron ba tayong karagdagang tanong? Do you have any clarification? Okay, since wala na po, ibig sabihin po no, malinaw naman po sa atin. Kaya by tomorrow, we'll have a short, anong gawin natin? Tomorrow is Wednesday. Kung okay lang sa inyo, you'll be free from tomorrow, and then by Friday, magkaroon tayo ng short quiz on microbiology. And then like as requested ni Attorney Edith, sabi po niya, sa Monday, kung pwede po, magkaroon po tayo ng pre-test. Tama ba yun? Pre-test yung ginamit niya. Magkakaroon po tayo ng pre-test, Pre-final, sir. pre-final test by Monday, and then sa Tuesday, we'll have a break again. And then by Wednesday, I will be giving you your final examination. 100 items po yan. Ang passing rate po ay 75. Ibig sabihin po nun, you have to have at least a minimum of 75 na correct answers by Wednesday. Otherwise, if you fail, you have to contact me immediately, and then you have to ask for, kung gusto niyo po, magpa-reschedule po kayo ng special exam. But just like what we said, we have to do tweaking, again, another tweaking for your exam. Then, meron po kayong isi-settle na 300 kapag kayo ay nag-final exam. So, for retake lang po yun, by the way. Pero pagka wala po, wala namang problema. If you pass it, well and good. Congratulations. That is exactly what we expect na mangyayari sa inyo pong final exam. Okay. Ulitin ko, by tomorrow, starting tomorrow until sa Thursday, walang class. By Friday, I'll give you a short quiz. Monday, meron po tayong one examination, but this is not going to be graded, no? The same item, 100 items po siya. Passing score is 75 pero hindi po siya graded. The graded examination, which is the final examination, will be given on Wednesday. Tuesday, break day natin, study period po ninyo, and then by Wednesday, you'll be having your final examination. Any questions so far? Wala na po. So, I think, yes, maraming salamat. We will end here. And God bless, and see you on your evaluations come Friday and Monday, and your final exam on Wednesday. That will be all. God bless. Arigato. Bye for now. Bye, God sir. bless po. Thank you, sir. Hi. Jamatane. Arigato. Bye. God bless.